enlighten our viewers when ba kailangan na hot compress, when kailangan na cold compress? Kung gusto natin mag-relax yung, para sa likod po, kung gusto natin mag-relax yung mga muscles natin sa likod, syempre mas maganda yung hot compress. Hot compress. Kasi kaya tayo naglalagay ng hot compress para ma-relax yung mga muscles. Kasi pag may low back pain tayo, baka masyado nagiging matigas yung mga muscles, nagkakaroon ng spasticity, yung po yung depensa ng katawan natin para ma-stabilize yung spine. Kumbaga para siyang sariling built-in brace ng ating katawan. So patitigasin niya yung mga muscles. So para lumambot ng konti, pwede maglagay ng warm compress. Ang problema kasi pag naglagay ng cold, baka manigas lalo. Okay. May mga precautions lang. Hindi po pwede magtagal ng more than 15 minutes at the most. Kung pwede nga hanggang 10 minutes lang. Wala pong added benefit yung bababad mo doon ng isang oras, yung hot pack. Hindi rin po pwedeng higaan kasi baka malapnos yung balat ng pasyente. Okay? Kailangan din sana safe tayo. Meron din towel na nasa gitna nung balat natin at saka nung mainit na, kung ano man yung mainit na yon na ilalagay nyo po. So, yun ang importante pag may mga linalagay na mainit din sa likod. Ayan, ako, if I may reiterate, so mga kasambahay na ko, ayan, sinabi ni Doc, hindi po hot compress, okay? So, warm lang, okay? Kasi syempre, pwede talaga malapnos ang balat. At that's another problem na naman, masakit na likod mo, sunog pa yung balat mo. Mas malaki. Diba? Mas malaki problema. Okay. And ito, Doc, no? So, okay, so once napagawa na kanina yung mga minention niyo po ng mga, ng mga diagnostic measures, okay? So, anong next step natin dito? Okay, so depende doon sa diagnosis yung gagawin na natin. So pwede magbigay ng painkillers, pwede magbigay ng mga muscle relaxant, pwede din magsimula ng physical rehabilitation. Importante po yun para yung tamang posture, yung tamang paraan ng pagbuhat, yung tamang pagpapalakas doon sa mga muscles na sumusuporta sa ating likod. Tawag po natin doon yung mga core muscles. Kailangan magawa po natin ng tama yon sa tamang paraan syempre. At naglalagay din po tayo ng mga modalities para mabawasan yung pain. Hindi lang po yung mga hot packs, pwede din maglagay ng transcutaneous electrical nerve stimulation. Yung mga iba po naglalagay ng therapeutic ultrasound. Yung mga iba gumagamit po ng mga high intensity or low level laser therapy. Pwede rin pong gumamit ng mga shockwave therapy. Marami na po tayong pwedeng gawin para mag-improve po yung healing dun sa back muscles natin.